Ay po. So, habang gumagawa po ako ng mga slide, naisipan kong i-record na lang ito para may reference din yung mga iba na gustong matuto at may interest kung paano maging isang virtual assistant. Okay? So, dito po sa discussion natin ngayong araw, hindi po ito mahabang discussion. So, maikli lamang po yung mga bagay na dapat niyong malaman. Paano nga ba maging virtual assistant? Paano mo nga ba maghanda bago mag-apply? Okay? Pero bago po yun, sana po ma-follow niyo po ako sa TikTok account ko. Ayan. Tapos sana po suportahan niyo din ako sa YouTube ko. Ayan po yung YouTube channel ko. And the more subscriber, of course, the more chances of winning. Joke lang po. I mean, pag madami po ang tumatangkilik, ibig sabihin gusto niyo po yung ginagawa ko at patuloy po akong gagawa ng mga content at patuloy ko pong pagbubutihan para makapag-share po ako ng knowledge din sa inyo o makatulong ako sa ganitong paraan. So, by the way po, para lang may idea kayo, nag-start po ako mag-freelancing way back 2018. Galing din po ako sa BPO industry or business processing outsourcing o mas kilala sa tawag na call center dito sa atin. Hanggang sa nung nag-start po ako, huwag kayong mag-alala, kagaya niyo din po ako, zero knowledge po. O, ibig sabihin wala po akong alam paano maging virtual assistant. Sa katunayan po, iba-iba ang tawag ng ibang um, virtual assistant sa sarili nila. Merong independent contractor, freelancer, virtual assistant, at marami pang iba. Pero pare-pareho lang naman po yan. Virtually, nagpo-provide tayo ng service sa mga kliyente o sa isang agency. Okay, tara, talakayin natin ano nga ba ang mga dapat nating malaman muna bago natin pasukin ang virtual world as a virtual assistant. Una, kailangan nating malaman ano ang ibig sabihin ng virtual assistant. So, as you see, ang pagiging virtual assistant ay isang remote na professional na nagbibigay ng iba't ibang support service sa mga negosyo, entrepreneur, o kahit individual. Karaniwan sila nagtatrabaho online at maaaring magsagawa ng mga sumusunod na gawain. Una, administrative tasks na kung saan may email management, appointment scheduling, data entry, travel booking, at iba pa. Pangalawa naman, yung mga customer support. Ibig sabihin, ito yung sumasagot ka ng mga inquiries or live chat at nag-handle ka din ng complaints o reklamo. Pangatlo, social media management. Ito yung pagpo-post ng content, pag-reply sa mga comment at analytic monitoring. Yung pang-apat naman yung content creation. Ito naman yung pagsusulat ng blog post, newsletter, at iba pang marketing materials. Susunod naman dito yung e-commerce support. Ito yung order processing, product listing, at inventory management. Next, yung bookkeeping and invoicing. Ito yung pagtatala ng expenses, paggawa ng invoices, at pagsubaybay sa bayarin. At last but not the least, marami pa yan. Depende sa iyong napiling skill. Okay? Dahil remote ang setup nito, madalas ay freelancer or contractual o independent contractor ang employment ng isang VA. Kaya flexible ang work hours depende sa agreement o napagkasunduan nyo. Kung under ba kayo ng agency o direct kayo sa client. Huwag kayong mag-aalala kasi as we go along, sabi ko na nga,
sa mga followers ko sa TikTok, gagawa pa rin ako ng videos at tutulungan ko kayo para alam nyo papaano kayo mag-land sa isang direct na kliyente. O kung gusto niyo naman, under kayo ng isang agency. Pero bago yon, isa pa na pinaka-importante na dapat nyo munang malaman ay ito. Ano ang kailangan kong paghandaan bago ako mag-apply bilang virtual assistant? Alam ko madami na kayong nakita mga post, pero madalas hindi nila binabanggit ito. Kadalasan, kailangan yung magbayad. Pero tuturuan ko kayo. Una, mag-invest sa tamang tool at equipment. Pag sinabing tamang tools at equipment, para maging kapaki-pakinabang yung pagpasok mo sa virtual world, kailangan handa ka. Kailangan may computer or laptop ka na gagamitin. Mas okay kung may 8 GB RAM ka pataas para smooth ang multitasking. Kahit sabay-sabay na nakabukas yung mga application at browser at kung ano-ano pa na ipapagamit sa inyo na tools, kakayanin. Okay? Personally, kagaya nga ng mga sinasabi ko, mas prefer ko ang laptop gamitin. Para in case mawalan ng power, hindi siya automatic magsha-shutdown kagaya ng isang desktop. Pero hindi ko sinasabi na huwag kayong gumamit ng desktop, okay? Kung ano ang available para sa inyo at nagagawa nyo naman yung task ng maayos, okay tayo dyan. Pangalawa is stable internet, okay? Kadalasan, mas mainam kung at least 50 Mbps ang speed kasi ito talaga yung nire-require ng karamihan sa mga agency na naghahanap ng virtual assistant. Tapos, kailangan din maganda kayo, dapat may backup kayo dahil tinatanong din ito during hiring interview ng mga recruiter. Next, headset. Hanggat maaari, kailangan noise cancelling ang headset kung may voice calls. Kung wala naman, yung standard lang pwede na. Tapos mag-download na lang kayo ng Chris. Tuturuan ko din kayo paano gamitin yung Chris. Yun ay ka-cancel niya kung ano man ang background noise na um, maaring marinig ng kliyente nyo or kung sino pa man na kausap nyo. Okay? And then, sa software and tools naman, ito yung importante din. Depende sa niche mo, maaring kailangan mong matutunan tong mga to, of course. Project management, kailangan somehow alam mong gamitin yung Trello, Asana, tsaka ClickUp. Pangalawa, CRM tools. HubSpot, Salesforce, Soho. Pangatlo, yung communication. Ito yung Slack, Zoom, Skype, at marami pa namang iba. File management, ito yung Google, Drive, Dropbox. Pero yung iba, may mga gumagamit ng Microsoft, ganyan. Doon sa ibang part ng videos, tuturuan ko kayo kung papaano yung mga basic dito sa mga software and tools na to. Okay? So ito muna tayo ngayon and then sa mga ibang videos tuturuan ko kayo papaano kayo makapag-apply sa mga agency, papaano kayo mag-land sa isang direct client, papaano kayo gumawa ng profile sa mga job website, at papaano kayo sasagot sa mga interview. Sana beneficial at may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko. I-share ko din ito sa mga followers ko. At magkakaroon kami ng coaching sessions at marami pang iba. Thank you po. God bless.